Nabudol ba ang Pangulo ng Estados Unidos? Sa dami ng ingay ng balita tungkol sa Middle East, madalas tayong malito. Pero ngayon hihimayin natin ang analysis ng isa sa pinakamalalim na political scientist sa mundo, si Professor John Mearsheimer. Ito ang katotohanang baka hindi nyo narinig sa mainstream media. Bago tayo magsimula, kilalanin muna natin ang ating source. Si Professor John Mearsheimer ay isang world-renowned expert mula sa University of Chicago. Ang lahat ng susunod na impormasyon ay hango sa kanyang keynote address para sa Arab Center. Profesional na analysis, hindi basta-basta chismis. Marami sa atin ang nag-aakalang langis ang dahilan kung bakit nakikialam ang Amerika sa Middle East. Pero ayon kay Professor Mearsheimer, lipas na ang isyong iyon. Ang totoong dahilan ngayon ay ang unconditional support o walang pasubaling pagsuporta ng US sa Israel. Bakit? Hindi ito dahil sa strategic benefit ng Amerika, kundi dahil sa matinding impluensya ng Israel lobby sa Washington. Ano ba itong Israel lobby na madalas nating marinig? Isipin nyo na lang, ito ay isang grupo ng mga makapangyarihang tao at organisasyon sa Amerika na ang trabaho ay siguraduhing pabor sa Israel ang bawat desisyon ng gobyerno. Hindi ito tungkol sa interes ng mga ordinaryong Amerikano, kundi tungkol sa impluensya ng grupong ito para manatiling walang pasubaling suportado ng US ang Israel, kahit pa may masamang epekto ito sa Amerika. Sa madaling salita, kapag nagkabanggaan ang interes ng Amerika at Israel, laging panig ng Israel ang sinusunod ng US government. Ano ba ang endgame ng Israel? Ayon sa pagsusuri, may tatlong malinaw na layunin. Una, ang Greater Israel, ang pagpapalawak ng kanilang teritoryo kabilang ang Gaza, West Bank at mga bahagi ng Lebanon at Syria. Pangalawa, ang ethnic cleansing. Gusto nilang linisin ang mga lugar na ito mula sa mga Palestino para sila lang ang manatili. At pangatlo, ang paghina ng kanilang mga kapitbahay. Gusto nila ng mga leader sa rehiyon na sunod-sunuran sa US at kung hindi kaya ang layunin ay Iraq o sirain ang mga bansang tulad ng Iran at Syria para hindi sila maging banta. Pagdating sa Gaza, hindi ito simpleng giyera lang. Para kay Professor Mearsheimer, ito ay isang malinaw na pagtatangka na ubusin ang mga Palestino sa lugar. Nang hindi sila umalis sa kabila ng matinding bomba, ang sitwasyon ay nauwi sa isang malawakang patayan o genocide. At ang nakakagulat, kasabwat ang Amerika. Sabi nga ng professor, kung may batas na susunod sa Nuremberg trials, ang paghatol sa mga war criminals noong World War II, ang mga leader na responsable dito ay dapat managot o bitayin dahil ito ang pinakamabigat na krimen laban sa sangkatauhan. Dito tayo sa main event, sa budol moment. Bakit nakipagyera si Trump sa Iran? Pinaniwala siya ng Israel, ng Mossad, na sa isang iglap o shock and awe na kaya nilang pabagsakin ang gobyerno ng Iran. Kahit ang sariling intelligence ng Amerika ay nagsabing hindi ito gagana, nagpadala pa rin si Trump. Ang totoo, ito ay taktika para itulak ang US sa digmaang matagal nang gustong mangyari ni Netanyahu. Ang resulta, sayang na resources, nasayang na oras, at nagpadala pa ng mga sundalo at gamit sa maling laban, imbes na tutukan ang China.
na dapat sana ay prioridad ng US. So yung mga sundalo na pinadala, karamihan noon ay galing sa Japan. Istasyon sila sa Japan para matyagan ang China. Kaya sinasabing hindi na focus si Trump sa East Asia at napapabayaan ang China. Ano ang kinalabasan? Colossal blunder o malaking pagkakamali. Hindi napigilan ang nuclear enrichment, walang regime change, at nawala pa ang mga bases ng US sa rehiyon. Ang mas malala, ang Iran at ang mga kaalyado nito ang may hawak ngayon sa Strait of Hormuz, ang daanan ng mga barko na nagdadala ng mga langis at fertilizer sa buong mundo. Sila ang may control sa ekonomiya ng mundo ngayon at ang sitwasyong ito ang nagpapabagsak sa ekonomiya ngayon sa ating mundo. So ang akala ng US na madaling panalo naging disaster na nag-pivot sa US palayo sa pag-contain sa China na dapat sana ay prioridad nila. Sa huli, ang Israel ay nagiging pabigat o albatross sa leeg ng Amerika. Dahil desperado na ang Israel at hindi nila kayang talunin ang Iran sa normal na labanan with conventional weapons, nakikita ni Professor Mearsheimer na may panganib na gumamit sila ng nuclear weapons. Sa madaling salita, ang pagkakaalyansa ng US sa Israel, ang pagiging sunod-sunuran nito sa Israel ay hindi lang nagdadala ng gulo sa Middle East, ito ay naglalagay sa buong mundo sa matinding panganib. Panahon na para magtanong. Sulit ba ang ganitong klaseng alyansa? Sulit ba ang ganitong klaseng suporta? May isang explosive report mula sa The New York Times na inilabas noong April 7 at dito makikita kung paano talaga nabuo ang desisyon ng US sa gyera laban sa Iran. Hindi yung version na naririnig lang natin sa headlines. Ano ang papel ng Israel? Ano ang nangyari sa loob ng White House? At gaano kalayo ang pagitan ng public narrative at sa totoong nangyari? Lahat yan hihimayin natin sa susunod na video. Kung gusto mong maging informed, hindi na fall sa fake news, hindi na dadala sa bias, mag-subscribe ka at i-hit na ang notification bell para hindi mabudol. Dito, hindi lang tayo nanonood ng balita. Iniintindi natin ito. So kita-kits sa next video mga kabayan.